Tatlong letra lang, pero kapag nakuha, magbabago ang buhay ni Numan. Human Immunodeficiency Virus, sa madaling salita, isang virus na pinapahina ang kakayahan ng katawan na labanan ang mga sakit. Sa mga pamphlet o patalastas tungkol sa HIV, ilang ulit na sinasabi na ang virus na ito hindi nakukuha sa banyo, sa paghawak ng gripo, o sa pagdikit sa taong meron ito. Kahit sa paggamit ng kutsara at tinidor sa restaurant. Hindi rin agad makikita sa taong meron ito ang sintomas. Walang indikasyon kung sino ang may HIV at sino ang wala. Disyembre last year, lumabas si Wango Galiaga sa telebisyon. Anak siya ng batikang direktor na si Peke Galiaga. Taliwas ang malusog na pangangatawa ni Wango sa kanyang inamin sa mga manonood. I recently discovered that I contracted HIV. Noong 2008, na-notice ko na parang every month nagkakasakit ako. January, nagka-ear infection ako. Umabot hanggang Feb. March, tonsillitis ako. April, pneumonia. June, ear infection ulit. July, naritas ako. Pero noong August, bronchitis. So, tuloy-tuloy. Nung sinabi ng doctor sa akin na positive ako, parang I was like, okay. Ano gawin ko ngayon? Actually, hindi ako nagdrama o hindi ako kasi alam ko na yung makukuha ko kung gagawin ko yung ginagawa ko. If I was doing the things I was doing, alam ko na makukuha ko. Na-shock lang ako na parang, okay, sukuha ko nga talaga. Aminado si Wango na naging pabaya siya sa kanyang sarili. Resulta raw ito ng kanyang pagkikipagtalik na walang proteksyon. Anyone can have it. As long as you're having unprotected sex, you can have it. You can get it. Hindi ka ba nagalit? Wala. Hindi ka pa nag-isip ng mga previous na naging relasyon mo at parang hindi ba sila sinupunta? Hindi rin. Yung ginawa ko talaga, nung nalaman ko, yung first kong tinawagan yung ex ko. Para sabihin ko lang sa kanya na HIV positive ako, baka kailangan mong magpa-test, etc. Pero mga ganun. Kung naging madali ang kanyang pagtanggap sa kanyang sitwasyon, tila naging mahirap naman ang pag-amin niya sa mga magulang. Sinabi ko sa kanya, Mom, I'm positive. Tahimik ng context. She goes, okay, ang gagawin natin ngayon. She cried, of course, sa phone. But then she was always looking for a solution. But my mom's very strong kasi. Pero ang amang si Peke Galiaga ang tila higit na natamaan ng lungkot. HIV is the new TB. Ang problema sa atin palagi na lang, if somebody gets sick or kung may disgrasya, akala nila punishment from God. Walang pakialam si Diyos, ang Diyos dyan. I mean, you got infected, so yun na yun. Who thought that I would have been smarter to have done, or to have been safe? And he was very disappointed. Parang he had expected quite a bit from me. And parang I got HIV. Yung parang ganun. How did that make you feel na kahit paano nasaktan mo yung mga magulang? It was painful. I mean, that was the reason why I didn't want to tell them. Pero mas nanaig ang pagmamahal. Hindi na nga inusisa pa ang naging lifestyle ng anak. Lalo lang daw naging mas malapit sila sa isa't isa. I really thought I died on the day that the doctor told me that I was positive. Parang, okay, tapos yung buhay ko. Then when I realized, may treatment pala, I can still work. Sa ngayon, halo-halong gamot ang iniinom ni Wango. Gamot na libre niyang nakukuha mula sa gobyerno. Vitamins at pagtulog ng sapat na oras ang ngayon ginagawa niya para labanan ang mga virus. Ang HIV ay hindi nagbibigay ng tuldok sa kanyang buhay. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at paglasak ng buhay. Things are still the same. I've treated every day since then as a bonus. And I'm enjoying life more now. I'm seeing old friends from college. I'm seeing old friends that I've made whenever we've not kept in touch. I have more love and respect for my work.
I found I started exercising, and I realized I'm obsessed with running. Yung para sa akin, I came out in public para to show na, hoy, hindi lang sex workers ang makukuha nito, hindi lang OFWs ang makukuha nito. I mean, it's here na, nasa population na natin. Hindi na ito isang sakit na tila imported pa mula sa ibang bansa. Sakit ito na ngayon umiikot na sa ating komunidad. Si Wango ay isa lang sa numero ng mga kabataang may edad na 20 hanggang 29 na may HIV. Sila na ang sinasabing bagong mukha ng virus sa ating bansa. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS ang malubhang kondisyong dala ng depekto sa immune system ng tao. Dahil bagsak ang kanyang natural defense system, walang kalaban-laban ang taong may AIDS sa pag-atake ng mga tinatawag na opportunistic infection tulad ng TB, pneumonia, yeast infection, hepatitis, herpes, syphilis, meningitis, at ilang mga rare type ng cancer. Pag dumapo na ang mga sakit na ito sa taong may AIDS, nako, pwede niya itong ikamatay. Ang nagdudulot ng AIDS, ang virus na tinatawag na HIV. Ang virus na ayon sa tala, unti-unting kumakalat sa Pilipinas ngayon. Sinasabing ang mapusok na lifestyle ng mga kabataan ngayon ang sanhi ng pagtaas ng bilang. Si Vince, 29 years old, isang cook sa barko. 3 taon na siyang bumabiyahe at ilang linggo na lang, aalis na naman siya. Isa sa mga requirement ng mga foreign employee ay magpa-HIV test. Okay lang, pero medyo kinakabahan. Siyempre, hindi natin alam kung ano naging resulta after that, diba? Saka parang, tingin ko naman negative siya. Paano kung maging positive? Okay pa rin, tuloy pa rin, life of go on para sa akin. Isa ang Manila Social Hygiene Clinic sa mga nag-o-offer ngayon ng VCCT o yung Voluntary Confidential Counseling and Testing. Para ito sa mga tulad ni Vince na gustong malaman ang HIV status nila. Isa pa sa mga mag-a-avail nito, si Kiko, 34 years old, isang freelance writer. Totoo mong kabahan kasi hindi ko na ako kakabahan kung hindi rin ako nag-engage in risky behavior. Sexually, very active naman ako, pero very foolish din. Marami rin ako mga kanyang ginawa sa buhay ko. And last HIV test na ginawa ko was in the 1990s pa, early 1990s. Kaya medyo mahabang panahon din yung ginawa ko. Yung mga risky behavior na yun. Inamin ni Kiko, nakakuha siya noon ng STI o Sexually Transmitted Infection sa pakikipagtalik sa isang sex worker nang walang kondom. Ang payo ng doktor niya noon, magpa-test din ng HIV. Dito, it's a must na dumaan sa counseling bago magpa-test. Ine-explain muna ng doktor ang proseso ng pagte-test at nililinaw ang mahalagang impormasyon tungkol sa HIV. Thank God, hindi naman ako positive naman. Negative. Nung basta, HIV negative ako nung basta. But then, yun nga, noon yun, ito pa rin nga, syempre. Pagkatapos ng counseling, kinuhanan na sina Vince at Kiko ng mga blood sample. Sa dugo raw kasi pinakasiguradong madedetect ang HIV infection. Sa pinakamaagang stage daw kasi nito, wala itong panlabas na sintomas. Para mapanatili ang confidentiality, imbis na pangalan, naka-numbered code ang bawat sample bago ito dalhin sa laboratory. Samantala, kailangan munang maghintay ng ilang araw ni Vince at Kiko para makuha ang mga result. Sa ngayon, ang magagawa lang nila ay ang magdasal at umasang negative sila sa HIV.
Dito rin sa Manila Social Hygiene Clinic, nakilala at nakausap namin si Echo. HIV educator at counselor siya na nag-ikot sa mga HIV testing clinic para tumulong sa proseso ng counseling at testing. Parang sa pagka-counseling ko, parang ma-counseling na rin ako sa sarili ko. Process ko siya. Kumbaga, although mahirap, napakahirap siya eh. Kasi lalo na pagbago. Alam ni Echo ang mga emotional at psychological effect na kadikit ng pagpapatest. Mahalagang nakakausap ang isang tao tungkol dito. Minsan na rin kasi siyang dumaan sa ganitong proseso bilang migrant worker noon sa Dubai. Ang naging resulta ng HIV test niya, positive. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan sa pamilya, sa family ko na nandito na nga kasi opportunity ko na nga mag-abroad eh. Pero nung ayun na nga, parang naglaho yung pangarap ko, parang gusto kong totally depressed talaga. Hindi naging madali kay Echo ang tanggapin ang balita. Pagka-uwi ng Pilipinas, pina-admit niya ang sarili sa PGH o Philippine General Hospital. Dito na raw nagsimulang magbago ang buhay niya. Nakilala niya ang ibang PLHIV o persons living with HIV na tumulong sa pagbangon niya. So parang nabuhayin ako na hindi pa katapos ang mundo, magiging productive ka pa, no? May meaning pa ang buhay mo dito sa mundo. Ngayon, bilang siya nagka-counsel, active din si Echo sa pagtuturo tungkol sa HIV at AIDS sa mga OFW na mangingibang bansa pa lang. May mga taon kasi na karamihan sa mga naitatalang kaso ng HIV ay mga OFW, pero napalitan na nga yan ngayon ng mga kabataan.